Isang kwento ng desisyon, pride at paghahangad ng mas mataas na pagkilala. Ito ang tunay na plano ni Renz Abando dahil kada isa sa atin may sariling laban, may sariling pangarap na gustong abutin. Tulad ni Lakay na nagpapakita ngayon ng hindi pangkaraniwang tapang sa pagtanggi sa isang alok na tila'y ginto sa paningin ng iba. Tinanggihan ni Abando ang 11 milyong pisong kontrata mula sa anyang KBL. Bakit? Dahil hindi lang pera ang laban dito, kundi ang respeto at dignidad sa sariling pangalan. Sa kabila ng kanyang kahangahangang pagganap at pagiging kilalang player sa liga, ang pagtrato sa kanya ng koponan pagkatapos ng kanyang injury ay nag-iwan ng malalim na sugat sa isang panayam. Ipinahayag ni Abando ang kanyang pagdismaya sa paraan ng paghawak ng kanyang injury ng koponan na tila ba handa na agad siyang palitan kahit na siya ay bumalik na mula sa matinding pinsala. Masakit man ang naging karanasan, ito ay nagbigay daan para maitaguyod ni Abando ang kanyang halaga hindi lamang bilang manlalaro kundi bilang isang tao. Ang kanyang pagtanggi sa kontrata ay hindi lang basta desisyon sa karera. Ito ay isang pahayag na ang kanyang integridad at ang kanyang pangalan ay may presyong hindi kayang tumbasan ng kahit na anong halaga. Ngayon, higit pa sa paghahanap ng mas malaking sweldo, hinahanap ni Abando ang pagkilala at respeto na nararapat para sa kanya. Isang lugar kung saan ang kanyang mga kontribusyon at sakripisyo ay tunay na pinahahalagahan. At sa mundong ito na puno ng kompetisyon, ang respeto sa sarili ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa kahit na anong yaman. Mga kashish, ano ang inyong reaksyon dito? Hindi ba't ang bawat isa sa atin ay may karapatang pumili hindi lang para sa pinansyal na benepisyo, kundi para sa ating dignidad at sa sariling pagpapahalaga? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagpili para sa respeto at dignidad sa ating mga personal na laban. Isipin nyo mga kaibigan, matapos ang injury, bigla ka na lang papalitan? Ganun-ganun na lang? Hindi ganon ang laro para kay Lakay. Ipinalasap niya sa koponan ang tamis ng tagumpay na sila ay magkampiyon noong nakaraang season. Tapos sa isang iglap ay basta-basta na lamang papalitan? Malamang ay sumama ang loob ni Abando at binigyan ng leksyon ang koponan sa ginawa nito sa kanya. Alam naman natin na sumweldo si Lakay ng mahigit na 10 milyong piso sa kanyang pananatili sa KBL para sa 2023 to 2024 season. Si Lakay din ang hinirang na may pinakamataas na sweldo sa lahat ng Pinoy import sa liga. May lumabas na balita na tumaas ang salary cap ng KBL para sa mga Asian players na aabot ng $200,000 o mahigit sa 11 milyong piso depende sa abilidad ng manlalaro. At si Abando ay inofera ng anyang ng maximum contract upang mapanatili ito sa liga na maaari siyang sumweldo ng higit pa sa 11 milyong piso. Ngunit lahat ng ito ay nasunog lamang at tuluyang tinanggihan na ito ni Abando. Sa ngayon, lahat tayo ay napapaisip kung ano nga ba talaga ang tunay na plano ni Abando. Ngunit isang bagay lamang ang naglalaro sa ating isip. Ito ay ang pinakamagandang offer at ngayon, naglalaro ang oras. Hindi siya nagmamadali. Bakit nga ba siya magmamadali kung ang hinihintay na alok ay maaaring doblehin ang kanyang kasalukuyang sahod? Ang Japan B-League na kilala sa pagpapasweldo ng malalaking halaga sa mga Pinoy imports ay maaaring ang susunod niyang destinasyon. Dito sa Japan B-League, hindi biro ang ibinibigay na kontrata mula sa 500,000 pesos hanggang sa nakakalulang 27.5 milyong piso. Dahil sa B-League, hindi lang basta malalaking sahod ang nakakapukaw ng pansin, kundi pati na rin ang kalidad ng coaching, ang pagkakataon na makipagtagisan sa mga mahuhusay na manlalaro mula sa iba't ibang bansa at ang karanasan sa iba't ibang kultura habang naglalaro. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga rookie o baguhang manlalaro na kabilang sa Asian import quota ay pwedeng kumita ng minimum na $10,000 kada buwan na pwedeng umabot hanggang $50,000 depende sa performance at laki ng market ng kanilang team. Ito'y isang malinaw na indikasyon kung bakit ang B-League ay naging tanyag na destinasyon para sa mga nagnanais makaranas ng pro basketball sa international level. Halimbawa na lamang, Sturdy Ravena ay nakatanggap ng alok na may malaking pagtaas sa kanyang sahod kumpara sa kanyang potensyal na kita sa PBA na umabot sa pagitan ng
200,000 hanggang 400,000 US dollars kada taon bilang import o katumbas yan ng 20 to 27.5 milyong piso. Ang ganitong uri ng oportunidad ay nagbibigay ng mas malawak na pagkakataon para sa ating mga manlalaro na hindi lamang para kumita ng mas malaki, kundi pati na rin para magkaroon ng mas matibay na karera sa basketball sa isang kompetitibong liga tulad ng B-League, kung saan patuloy na lumalago ang ekonomiya at popularidad ng basketball. Kaya malamang sa malamang ay naghihintay na lamang sila Kai ng tamang hudyat sa offer sa Japan B-League na makakapagpadoble sa natanggap na sahod nito sa KBL. At ngayon ay nakasisiguro na tayo na nagpapataas lamang ito ng mga offer at malamang ay tinatarget nitong makatawid sa Japan B-League dahil sa nakakalulang pagpapasweldo ng mga Hapon sa mga Pinoy imports nito. Sa huli, sino ba ang tatanggi sa ganitong klaseng oportunidad? Sa panahon ngayon, bawat desisyon ay may kabuluhan hindi lang para sa sarili kundi pati na rin para sa kinabukasan ng pamilya. Kaya't naghihintay lang sila kay Renz ng kanyang tamang alok ng tamang panahon. Dagdag pa rito ang pagiging mapanuri at mapagmatsyag sa mga nag-aalok at kondisyon ng mga kontrata ay nagpapakita ng kanyang hinog na pag-iisip bilang profesional. Hindi ito tungkol sa pagiging mabilis sa paggawa ng desisyon, kundi sa pagkakaroon ng tamang timing at pagpili sa lugar kung saan siya pinakapahahalagahan at makakamit ang kanyang mga layunin sa buhay at karera. Mga kashish, sa tingin nyo ba ay magiging magandang hakbang para kay Lakay Renz Abando ang pagtungo sa Japan B-League? Ginawa ba nila kay Renz ang tamang desisyon sa pagtanggi ng kontrata? At anong team sa Japan B-League ang tingin nyong babagay sa kanya? Ibigay nyo ang inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine basketball. Together, let's be part of this exciting journey to the top. So, welcome po sa ating commentary mga kaibigan, kung saan ay pwede nyo pong ibigay lahat ng inyong mga suggestion, comment, or violent reaction or kung ano man. I-comment lang po ninyo patungkol po dito kay Renz Abando, kung saan ba siya pipirma, kung saang team, kung saang liga, ating pag-usapan mga kaibigan. Unahin po muna natin yung sa Gilas ngayon na pagpaparamdam ni Renz Abando. Napansin niyo po ba mga kaibigan na yung mga post ni Renz Abando na pagpaparamdam sa Gilas Pilipinas, parang may pahiwatig na gusto pa rin niyang maglaro no? Dun sa team ni Coach Tim Cone. Para sa akin po mga kaibigan, pwede pa rin naman siyang maging reserve doon dahil marami pa rin namang injured na player ang Gilas kagaya nila AJ Edu, at syempre hindi natin alam, baka may biglang ma-injury sa mga tune-up game at saka sa mga ongoing game. Di ba kailangan ng reserve para sa mga mai-injuring player? Alam naman natin na malapit na magsimula ang OQT. So dapat kailangan na ng mga reserve player para makasama na nila ito sa mga practice. At saka nagpapahinga naman na ngayon si Abando, kaya pwede na nilang kontakin ito. Kayo po mga idol, pabor ba kayo na ilagay pa rin si Abando sa Gilas Pilipinas para maging manlaro ng ating team? Kasi para sa akin, pwede pa rin. Kasi sobrang sipag ni Abando, walang arte, high flyer, at malakas talaga kumuha ng rebound kahit na hindi kalaki ng katawan at hindi ganun katangkad. Alam naman natin. Saka maaasahan din talaga. At higit sa lahat, napakalaking tulong para sa koponan at liga. Dahil nga sa hakot ng viewers at dahil sa napakalaking fanbase, di ba? So sana mga kaibigan, lumabas na yung balita o makita na natin si Abando na nagpa-practice kasama ang Gilas team. Kasi malapit na talaga ang OQT ngayong July. So pag-usapan naman po natin ang kontrata na tinanggihan ni Abando. Grabe, maximum contract na ang ibinigay sa kanya ng Anyang pero hindi pa rin niya talaga tinanggap. Ano kaya ang mga posibleng tumulak sa kanya para hindi ito tanggapin?
Well, so may lumabas na balita na pwede rin siyang maglaro sa P-League ng Taiwan or dito sa Japan B-League. Pero kung ako ang tatanungin mga kaibigan, sa Japan B-League na lamang siya kasi mas sikat ang Japan B-League at isa pa mas malaki talaga magpasweldo ang mga Hapon kaysa sa mga Taiwan. Si Sergey Ravena, kung alam nyo lang ang sweldo, grabe, sobrang laki. Triple yata ng kay Abando. Tapos mas maganda kung sa Japan B-League din dahil rivalry ulit nila kung sakali dahil magkalaban sila noon sa UAAP, di ba? Tapos kung magja-Japan B-League naman itong si Renz Abando, saan kaya siyang team magandang mapapunta? Maging teammate kaya siya ni Kai Soto? Abutan niya pa kaya si Kai Soto? Pero hopefully makuha na si Kai Soto sa NBA dream niya, no? Sana maging NBA na siya, player. Sa tingin niyo po kaya mga kashish, magkano kaya ang matatanggap ni Abandong offer kung sa Japan B-League? Pero sana no, hindi pagsisihan ni Abando ang pagtanggi niya sa Anyang kung sakaling mas maliit ang magiging offer dito sa Japan B-League, pero sana naman ay maging doble o triple ang laki, ano. So hanggang dito na lang po mga kaibigan, mga kashish. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang pagtangkilik. Suportahan po natin si Renz Abando kung saan man siyang liga mapapunta. Salamat po. 외곽 빠져나와서 유기상에게 맡깁니다만 안 들어갔습니다. 아반도 리바운드. 리바운드를 아반도 선수가 진짜 다 잡.